what's up with Doc Nona. It's been so long, hindi na tayo nagbablog, but this is rather important for me and for people to know about caretakers of mga sementeryo. Here is Oliver. Oliver, introduce yourself. Magandang gabi po sa lahat. Ay, hapon po pala. Ako si Oliver Sarmiento, ang anak ni Sonia Sarmiento. Caretaker din po sa Loyola. At ngayon po, may mga tanong si Doc about sa trabaho po namin. Mamaya. Okay. Yes, oo. Ang point ng ating vlog today is ano importance ng caretaker. First and foremost, Oliver, ano ba ang trabaho ng caretaker? Especially sa puntod na nasa ground. We're gonna emphasize on the grave on the ground, yung nasa lupa, hindi mga musileo or hindi nasa lupa. So anong importansya ng caretaker sa ganyang mga sitwasyon na grave? Napakahalaga po ng trabaho po namin, lalo na sa mga katulad naming caretaker. From the word itself, caretaker. So we care about yung grave, yung paglilinis, specifically para nang sa gayon yung mga gustong dumalaw sa kanilang puntod ay makikita po nila na malinis, maayos. Hindi po yung talagang tinatawag po namin gubat. Ibig sabihin, malago na po yung damo, hindi po nalilinisan yung lapida, at the same time, marami mga dahon, hindi po nawawalisan. So, yun po yung ginagawa namin. We see to it na malinis, maayos, at maganda sa paningin yung kanilang puntod pag dadalaw po sila. So, yun po yung pinaka-primary na ginagawa po namin. Okay, ngayon i-detalye ko ng tanong ko, ano? Kasi, di ba, pag nasa ground tayo, ang ginagawa para ma-segregate siya, ma-separate siya sa carabao grass o sa wild grass, para hindi siya mapasama dun sa parang common na grave. Ang ginagawa natin, inaangat natin siya, di ba? Yes po, opo. Tapos sinalagyan natin ng Bermuda grass. Or bluegrass, di ba? Opo, may progress din po. Ayun. So, yung mga ganon makes it different from the wild. Opo. So, nilalagyan nyo siya ng parang napansin mo na kanal sa tabi. Yes po. Habang nag-uusap tayo, meron tayong slideshow on the side. Yung maayos na grave, pinapakita ko sa inyo ngayon kung anong itsura ng grave na maayos na naka-elevate siya, na meron siyang mga ibang plant sa gilid po. Opo. Pero yung plant na yun, hindi pwedeng nakabaon, di ba? Kailangan pasok. Opo. Okay, mamaya natin explain kung bakit. So, itong mga Bermuda grass na naka-elevate siya dun sa ground, which is makes it different from the other common na grave, no? So, yun ang importansya ng isang caretaker kasi ine-elevate nila yan at tinitrim nila yan. Opo. So, ganito yun. Pag halimbawa, walang caretaker, inalis ang caretaker. Sa loob ba ng isang linggo o isang buwan, ilang beses humahaba ang damo? Mabilis po, lalo na sa panahon po ngayon dahil tag-ulan, mabilis po ang paglago ng mga damo. So usually, aabot na ho yan hanggang sakong. And worst scenario, pwede pong umabot ng hanggang tuhod pagka month na po na walang nag-aalaga, walang caretaker na katulad po namin na nagtitrim. So, yun po yung aabutin talaga nung kanilang puntod pagka hindi po sila kumuha ng caretaker na katulad po namin. So, pinapakita natin on the side, meron pinadalang video at picture sa akin si Oliver ng mga grave na hindi na-asikaso at hindi walang caretaker. So, napapansin ko, ano ba yung mga butas-butas sa litrato? Natanggal na yung lapida? Lapida yun? Hindi po, Doc. Yun nga po, sa sobrang haba na ng damo, halos hindi na po makita yung lapida. At the same time, halos hindi na po mabasa yung pangalan nung mismong patay dahil nga sa sobrang dumi, dahil wala nag-aalaga. Yung po kasi din ginagawa namin aside from the trim, iniis-is po namin yung nililinis po namin. So talagang pag may caretaker po, makikita nyo napakaganda po ng inyong puntod. Yes, nakikita ko yan dahil pinadadala nyo nga ako ng video at saka pictures. Now, one thing I've noticed about sa mga napabayaan na grave, kasi 1995, buhat nang tumira ako dito sa area na to, binisita ako sa puntod ng father ko. I was so devastated dahil walang nag-aalaga. Hindi namin alam na kailangan pala ng personal na mga caretaker. Maliban pa doon sa sinasabi ng cemetery ng Loyola na meron silang nagtitrim ng grass for in general. Aba. Pero ang laki ng pagkakaiba dahil hindi naman talaga nila inaalagaan. Yes. Ano ba ang difference ng ginagawa nila? Na tinitrim lang nila, wala silang pakialam? Ganun po, Doc. Ang pinaka-difference po niyan, wala sila yung tinatawag na hands-on. Ibig sabihin, time to time, nakikita po namin kung madumi, nakikita po namin kung kailangan ng gupitan, kailangan ng walisan. Hindi po katulad ng mga nanggagaling po sa mismong management ng Loyola,
they care about yung mga ano lang po, Carabao grass. Hindi po sila naglalagay ng fertilizer na katulad din po na ginagawa namin. Hindi rin po sila nagtatanggal ng mga ligaw na damo na kung saan yun po yung nagke-create para pumangit yung Bermuda grass na itinanim po natin. So yun po yung mga bagay na ginagawa po namin at yun kaibahan po namin sa kanila. Yes. At saka napansin ko, nung dumating ako doon noong 1995, which is ano na ba ngayon, 2022, di ba? Noong 1995, naghanap ako ng caretaker. May nakuha ako. Actually, sila ay pangatlo na. Yung dalawa, nauna, salbahe, balasuba sila. Kumuha lang ng pera pero hindi nila ilagaan kasi sinusurprise visit ko. Pagkita ko, ganun pa rin ang itsura, walang bluegrass, nothing at all, walang nagbago. Nakalubog pa rin ang lapida ng father ko, ginawang basurahan at tambakan ng mga dahon yung lugar ng father ko. Napakasukal ng lugar na yon. Pero thank God, I found Sonia, yung kanyang family, and I'm very thankful na inaalagaan nyo ang puntod ng father ko, aside from that also with my two brothers. Now, I am sure they ask for different rates and that I would not ask in public, okay? For they ask rates and at the same time they really take care of it because I am a witness. I witnessed this that they do for my departed loved ones. So for now, gusto ko sanang linawin. Meron kasi mga taong medyo makikitid ang pag-iisip kaya natin binablog ito. Sinasabi nila, bakit ako kumuha ng caretaker? Para saan yan? Eh, gastos lang yan. Eh, tuwing November lang naman sineselebrate yung All Souls Day. Eh, doon lang naman tayo naglilinis. Excuse me, hindi ganun ang pagkatao ko. Hindi ako masukal na tao, hindi ako pabayang tao, ako ay may sistema, organized ako. At gusto ko kahit papano, napaparamdam ko kahit patay na sila, I care, I love them, may respeto pa rin ako sa kanila. So, anong masasabi mo? Dapat ba talagang November lang kami caretaker? Hindi po, Doc. Gaya po ng sabi ko, kami pong mga caretaker ay hands-on. So, kung wala kami, aabutan nyo po yung inyong mga puntod na hindi maganda, hindi malinis. Yung damo niyan, kailangan ng gupitan o kailangan na ng fertilizer. Lalo na pag summertime, baka abutan nyo po na walang damo yan dahil sa sobrang tuyo. Dahil bukod po sa paggugupit, kami po ay nagdidilig din po. Naglalagay po kami ng pataba dyan. Kaya napakahalaga po na ako ay encourage na kumuha kayo ng caretaker. Gasino lang din naman po yung ibabayad ninyo sa amin monthly or quarterly or annually. Depende naman po sa magiging agreement po natin. Hindi naman po kami mahirap kausap. At nakakatulong pa tayo sa mga tao. So, kung yung mga nakaset ang doon sa mga may puntod dito sa may Loyola, sa Baton, sa may Loyola po, sako po siya ng Barangay Tanyong Marikina. Okay, you can look for them, Oliver or Yes, po. Sonia. Actually, itatag ko sila so you can see naman yung kanila. Just click on their names and most likely mag-usap na lang kayo through Messenger. Or if are you willing to, if I will gonna put your number on the screen, would you like that? Or your mommy na lang? Yung mama ko na lang po. Okay, sa mommy na lang. So, si Sonia ang kanyang mother at siya ang nagmamanage sa lahat ng mga ibang mga caretakers doon. So, it's a, parang ano na yan, parang it's a family business and at the same time, nakakatulong pa tayo sa kanila, tinutulungan din nila tayo actually. Kasi siya, nabubulol na naman si ako. So anyway, so nandito tayo para linawin yung mga issues about having a caretaker of a yearly caretaker or just a month caretaker ng November. So one more thing, on the slideshow, pinapakita din na when I ask them to light candle, especially on special occasions like birthdays and death anniversaries, they do that, they send videos to us. So it's more of peace of mind. You can give them a lot of tea candles so they can just light it on and then just provide them. So just text them or call them and they will do that for you. For evidence, just ask for a video for that and then definitely they're gonna send it back to you. So for people who wants to get their service, you can message them or you can see as I tag them or the number on the screen, that's where you will find them, especially for people who have graves sa Loyola Marikina. Apo, sa Barangay Tanyong. Kung ayaw nyo na yung mga caretakers nyo ng mga balasubas, ito ang pamilya nila na mag-aalaga para sa inyo with loving, tender care and with malasakit. Dog, madagdag ko lang din po. Siguro may mga tao na baka natatakot sila kumuha ng caretaker. So, baka kasi iniisip nila risk, baka naman lokohin lang po sila. Ito po,
dadagdag ko lang, ang mga caretaker po ay meron kaming asosasyon na kung saan hindi po kayo hindi po kayo dapat mangamba kasi meron po kaming mga bylaws na sinusunod. So kung may mga caretaker kayong kinuha at hindi kayo nabigyan ng magandang serbisyo, pwede po nating ilapit yan sa samahan. Meron po kasi kaming samahan, Dok, na siyang para walang maging abusadong caretaker. So yun po yung kagandahan ng may asosasyon. Kumbaga may disiplina rin pong mga caretaker. Siguro baka yung iba natatakot kasi may mga past experience sila. Pero now na mayroong asosasyon po kami, makakasiguro naman na gagawin po namin yung best namin and yung best service na we can offer sa inyo po. Lalo na po kami, di ba, Doc? Yes. Actually, yes. Nakapag-vlog na ako ng pangalawa na yata to, no? Aba. O pangatlo na, sorry. Pangatlo na nga pala ito. Kasi ngayon magbabayad ako ng half year from, July, no? Hindi ko masyado sigurado, Doc, eh. March, April, May, June. July to December. Tapos nabigay na rin ako ng early Christmas gift kasi mahirap mag-isip sa Christmas stress. And I have a special person here beside me right now. I'm going to introduce later. Yan ang asawa ni Oliver. Marami akong itatanong din sa kanya. But for now, sandali, request lang muna namin siya ng maganda. Hi, we're back. I am here to introduce you, Peng. Peng? Yes po. Peng, this is the beautiful wife of Oliver. Kita mo naman, guwapo at maganda. O sige, may tatanong ako. Magbati ka muna, Peng. Hello po, good afternoon to everyone, especially po sa mga followers po ni Doc Cara. Okay, nandito si Peng. Surprisingly, hindi ko alam na kasama si Oliver. Kasi nakita kayo, sinundo pa ba? Opo. Sinundo. Where do you work, Peng? I work in Telos, Philippines Incorporated po, Doc. It's a call center? Opo. Okay. Kita mo yan? So, ang kanilang tandem bilang mag-asawa is nagtutulungan sila. So, no matter what, it's still work. Yes. Kahit anong job, anong occupation natin, it's still a work. Okay? So, dapat mahalin natin, respetuhin natin ang mga tao. So, anong masasabi mo sa husband mo? Personally, proud kasi baka hindi po nalalaman ng ibang tao kung ano po yung sinakripisyo niyang career just to help mama po. And at the same time, para ma-fulfill po yung ministry na pinagkatiwala po sa kanya ni Lord. Yun po talaga yung main reason. Kaya, hindi po. Active po kami sa church and we're handling young people po. And minsan po, pag nabibigyan po ng chance, nagiging guest speaker din po siya. And he's handling as well yung men's ministry po sa church. So, ayun po, Doc. Ano ba yung talagang trabaho supposedly ni Oliver before? Give up niya para lang tumulong sa business ng mommy niya para maging caretaker ng cemetery na meron silang asosasyon. Yung first work niya po, sa Honda Prestige po siya. He's been there, marketing assistant kung tawagin. So, more on customer service po. So, 8 years po siyang nandun na nagtrabaho. And actually, kaya po siya nag-resign doon yung una. Nakiusap po ako sa kanya kasi 5 years po ako nagstay sa bahay. Nag-alaga ng bunso naming anak. So, sabi ko sa kanya na, Daddy, pwede bang ikaw muna mag-stay dito sa bahay? Tapos ako naman yung mag-work. Tapos nag-usap naman po kami and then nagkasundo. At nagkataon naman po ng panahon na yon ay kailangan ni Mama ng mag-a-assist. Actually, nung una po, hindi ko po tanggap yon. Hindi ko tanggap kasi hindi naman po sa pagmamayabang, pero graduate po kami ng 4 years business course. So, parang parang nakita ko siyang bakit siya magki-caretaker, bakit siya maggugupit, bakit siya magdidilig. Kung nakatapos siya ng 4 na taon, pero hindi ko po minamaliit ang trabaho ng caretaker kasi sobrang napakasisipag po talaga nila. It's just that, syempre po pag nakatapos ka, parang ano yung sasabihin ng ibang tao? Yun po yung una kong naisip ano sasabihin ng ibang tao? Pero when we found out, yung purpose ng Lord kung bakit nangyari yon, dun ko po na-appreciate na hindi dapat maliitin ang trabaho ng pagiging caretaker. At alam niyo po, sa totoo lang, pag kami po nangangailangan, kay Mama po kami nakakalapit. Ayun po. Kaya, this is a blessing na nandito Yes po. ang wife ni Oliver na si Peng. Because I have always wanted at the back of my mind to interview her and to make the world realize no matter what work we have, it's always something we have to be proud of. Bakit tandem? I mean,
husband and wife, imagine mo, nag-usap sila, they agreed on something, at hindi nila ikinahihiya ang trabaho ng isa, no? Walang dapat. Actually, ako, kung hindi ako matatanong, nung bata ako, gusto ko talaga, passion ko maglinis. Gusto ko talaga mag-housekeeping. You know? Wow. Oh. Kaya lang sabi nga nila, bakit ka pa mag-housekeeping? Eh pag nag-graduate ka, you can do your own housekeeping sa bahay mo. So I don't have helper. Apo. I do my own housekeeping, I do my own painting job. Yung nakikita yung paint niya sa wall and everything. Pintor din ako, electrician ako, kakabit din ako ng CCTV. Minsan nagtutubero din ako. No? Eh, hindi lang nga. Siyempre, nagkakataon ng babae nga lang. Apo. So, minsan, merong humingi ng tulong, hindi na lang ako nag-charge, nag-i-install lang ako ng CCTV. Minsan, nagtutubero pa nga ako eh. Pero hindi yung mga mahihirap na trabaho. Apo. O yung light lang. So, anyway, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa kasi nandito Apo. kayo. And I'm so happy na once na meron na-enlighten sa atin, sa nakikinig sa atin, Apo. hindi kinahihiya ang trabaho ng bawat isa kung ano man yun. Dahil unang-una, hindi nyo naman, sila ang nag-uusap, wala kayong pakialam doon. Sila ang nagkakaintindihan. Okay? Nang pareho naman sila nag-aangkat ng pera sa kanilang pamilya. Gaya ng sabi ni Peng, kanino ba sila tumatakbo? Sa mommy. Kay mommy Sonia, di ba? So you see, lahat ng kahit anong trabaho, wala yan. Pantay-pantay tayo. Ang importante ngayon, kung sa caretaker, huwag niyong minamaliit yan. Dahil kung walang caretaker, oh my goodness, ano na itsura ng puntod ng aking papa. Diba? Papasalamat ako. I'm really, very, very thankful. That's why I'm doing this vlog because I want people to realize it's not just a November thing. Okay? You don't show your love for departed loved ones on a November. It has to be years and daily months and days na meron nag-aalaga. And you even create works and jobs for other people as well. And you're helping other families. This I want to emphasize to each and every one of you. And I hope you learned something today. And do you want to impart something before we go? Yun po, wag po nating maliitin yung ginagawa po ng mga caretaker kasi ako po mismo nakita ko, nasaksihan ko kung gaano sila kahalaga sa mga grave po na nandun po sa Marikina, Loyola. Isa rin po yung way of showing that nagpapakita sila din ng respeto sa mga namatay na inaalagaan po nila. Ayan lamang po. And thank you as well, Doktora, for allowing us to be part of your vlog. Maraming salamat po. Salamat. Apo. Oliver, buti bit-bit mo si Wifey. Oliver, baka may gusto ka pa sabihin bago tayo magpaalam. Wala na po, Dok. Okay na po lahat. We will love you. Siyempre, I love you. Yun, no? Oh, tamo, they love each other. Yes, po. Oh, yan, sila may forever. Kayo ba meron? Oh, sige, let's say bye-bye. Bye-bye po.